guys! Welcome to my YouTube channel. This is Cecile. Ang YouTube channel ko na to ay tungkol sa anxiety and depression. Kung hindi nyo natatanong guys, nagkaroon ako ng anxiety and depression way back years ago. So, ginawa ko itong mga video na to, itong YouTube channel ko na to para maging aware yung ibang mga kababayan natin na nakakaranas ng anxiety and depression. Marami akong pinanggalingang doktor guys, sa karanasan ko sa ilang taon, marami akong ipina-check sa katawan ko, from head to toe, pina-check ko, para lang makita ko kung saan nanggagaling yung mga simptomas na nararamdaman ko. But at the end, it's actually from anxiety. Ang purpose ko na to, itong video na to, is paano nga ba nakaka-recover ang mga taong may anxiety and depression. To be honest with you guys, meron pa rin akong mga simptomas along the way habang nagre-recover ako ng anxiety and depression. It's been years, it's been a long time journey for me of having these anxiety symptoms. And kung minsan guys, para sabihin ko sa inyo, minsan nakakapagod din. But don't give up kasi part yun ng pagkakaroon natin ng to be strong while dealing with anxiety and depression. Hindi kadalian ang pagkakaroon ng anxiety and depression kasi yung mga simptomas niya guys, parang connected siya sa mga ibang diseases. Parang magkakaroon ka ng isip na, oh may sakit ako, meron akong cancer, meron akong tumor, or kung ano-ano pa, heart problem, meron akong mga ibang mga sakit na hindi mo, na iniisip mo. Sa akin guys, during the time na nagkaroon ako ng anxiety disorder, for the first time, and then the following, iba-ibang doktor, hindi ako nakokontento, kaya yung mga ibang mga laboratory ko, yung ibang mga medical result ko, pinapaulit ko kahit na wala namang makitang mga negative about my health. Ang pagre-recover guys ng anxiety, prolong siya. Ibig sabihin mahabang proseso. But it depends sa inyo, sa atin, kung paano natin siya bibigyan ng solusyon. Hindi siya porket nagkaroon ka ng simptomas ngayon, isosolve mo siya ngayon. Mahabang proseso. It's actually pag-a-accept na meron kang anxiety. Nandyan siya na parang worst enemy mo siya, but at the same time, parang best friend mo siya na nandyan siya sa tabi mo, pero ano siya, yung gagamutin mo. Kasi hindi mo siya gagamutin dahil meron kang physical symptoms, panginginig, or kung ano-ano pang mga simptomas sa katawan natin. Pero gagamutin mo yung mismong anxiety and depression. Nanggagaling yan guys sa isip natin. So sa isip natin, nagmamanifest sa katawan natin. So pag nagkaroon tayo ng physical symptoms, ang isip natin, oh, parang may sakit na ako. Ito na naman, nanggagaling. Ito na naman, may iba siguro akong sakit. So ang nangyayari niyan guys, lalo tayong natatakot. Lalo siyang hindi natatanggal yung anxiety. For us to recover guys, you have to accept na ang anxiety is totally an anxiety, nasa isip natin. So it's a mental disorder that it's not easy to cure. You will also need to go to a doctor for that. But at the same time, you also have to help yourself. Kailangan tulungan natin yung sarili natin na makarecover tayo or matanggal fully yung anxiety and depression. Ito guys, isa sa mga sa aking experience, isa sa mga ginagawa ko is yung pagkakaroon ng active lifestyle. So meaning, meron kang routine sa daily basis mo, whether you're working or not, whether you're at home or not, you will have to have your me time. Me time meaning, you go out sometimes, have a coffee with you, or go out, mag-window shopping ka or something. And ako kasi guys, more on sa workout, exercise ako. Nag-exercise ako as much as possible. Deep breathing, nagbi-basic yoga din ako at home. And then, nagiging active ako more, like physically active. Kasi
minsan yung isip natin guys, the more na nag-iisip tayo, the more na dumarating yung anxiety sa atin. So, pag dumating yung anxiety, dumarating din yung mga physical symptoms sa katawan natin. Sa mga kababaihan guys diyan na 40 pataas, nagkakaroon din yan guys ng anxiety, lalo na yung nagpapalit yung hormones. Ibig sabihin, nag-change yung hormones ng isang babae. So, for you guys na nakakaranas ng anxiety, hindi po kayo nag-iisa. Nakaranas po ako ng mahabang panahon, sa totoo lang. And I'm still dealing with some of the symptoms. Pero ngayon, mas aware na ako kung ano yung gagawin ko. I've been talking to different people also na nagkaroon din ng mga anxiety disorder or mga depression. So, hindi po kayo nag-iisa. And I hope guys, nakakatulong tong video ko sa inyo sa kakapanood nyo ng mga video. I hope one of my video can help you also. And I hope to see you guys again sa susunod kong video.